Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos ang Game 5 at matapos ang tatlong magkakasunod na talo. Sinabihan nga ni Anthony Edwards, ang isa sa mga locker room staff member ng Denver Nuggets, na see you for Game 7. Madami nga nagtawanan dahil ibang klase nga daw talaga ang yabang ng batang to. Tatlong magkakasunod na talo ang natanggap nila at sinisigurado na pa din ang Game 7. Well, sa Game 6 nga ay nakuha nila ang panalo at naipwersa nila ang Game 7 na gagawin sa home court ng Denver Nuggets, at muli nga talaga silang magkikita ng locker room staff member na to tulad ng sinabi niya. Sa post-game interview ay tinanong nga siya kung totoo ba na sinabihan niya yung staff member na to ng see you in Game 7, at mabilis na sinagot ni Edwards na oo, sinabihan niya nga daw ito ng CL mother effers for Game 7, at naglalaro nga siya nung Game 6 na parang ito talaga ang gusto niya. Hindi man sobrang nakakagulat ang 27 points, 4 rebounds and 4 assists on 8 of 17 shooting sa field na stat line, ngunit ang kanyang simulaan nag-set ng tone sa game na ito. 31-14 nga natapos ang unang quarter at 14 points din ang ginawa ni Edwards while picking up Jamal Murray 94 feet on defense. Ngunit ang pinaka nakakamangha kay Ant, kahit mayabang man siya kung tawagin ng iba, hindi niya nga kinakalimutan ang kanyang mga kakampi. Sa mga post-game interview ay palagi niyang binibigyan ng credit sila Karl Anthony Towns, Mike Conley, Jaden McDaniels at iba pa. At the young age of 22 years old, not even Kobe and Jordan had this type of maturity. Kung mapapanood nyo nga ang The Last Dance documentary, makikita nyo nga doon na ayaw pa noon ni Michael Jordan ang triangle offense dahil mababawasan ang kanyang mga isolation plays. Si Kobe naman ay meron din misunderstanding kay Shaquille O'Neal bilang ang number 2 option. Hindi nga lahat kaya maging leader at a young age, kaya naman kudos nga kay Ant-Man manalo o matalo man sila sa Game 7. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 6 ng Indiana Pacers at ng New York Knicks. Ang first half ay naging dikit sa unang bahagi, ngunit gumawa ng 17-5 run ang Pacers upang makabuo ng double-digit lead by halftime. 61-51 nga ang score at nanguna dyan ang 15 points, 6 rebounds si Pascal Siakam at 8.6 assist si Tyrese Haliburton, habang si Jalen Bronson naman ay hindi makagalaw sa depensa ng Pacers. After starting 2 of 2 sa field, siya ay nagtapos sa first half na 2 of 13 with 5 points, 2 assists and 0 rebounds, at 1 of 4 lang din siya sa free throw line. Sa second half naman, it was all Pacers. Takeover mode nga sila mga kaibigan. Nagpaulan sila ng magkakasunod na 3 points. Si Pascal Siakam may halos hindi magbintis sa mid-range, kaya naman umabot na sa 23 points ang kanilang biggest lead, at tinapos ang game na ito sa score na 116-103. 25.7 rebounds, 5 assists si Pascal Siakam, 17 points, 8 rebounds si Miles Turner, 15.6 rebounds, 6 assists si Nembhard, 15 points, 6 rebounds and 9 assists si Tyrese Haliburton, at 15 points din kay TJ McConnell. So may Game 7 pa nga tayo mga kaibigan, habang ang Celtics nga ay nagpapahinga lang at nanunood lang sa kanilang sunod na makakalaban.